Maayong hapon, Iloilo. Ang eleksyon ay isang job application. Ang huling bilang, 63 kaming sasalang sa job interviews, mga job applicants, para suriin ng mga tumatayong HR o Human Resources Department. Kayo yon, mga mamamayang Pilipino. Ako ay nakasala ngayon sa isang job interview. Ganito ko po ipapakilala ang aking sarili. Ipagpapatuloy kong maging bantay sa kaban ng bayan. Hindi naging at hindi magiging bantay sa lakay sa pambansang budget. Ang aking track record ang siyang magpapatunay na ako ay laging lumalaban, lalo na sa pagbabantay at paggamit ng maayos sa ating pambansang budget. Ang dahilan po ay simple lamang. Sobra-sobra po ang hindi nagagamit sa ating national budget. Taon-taon, mula noong 2016 hanggang 2023, alam nyo ba ang unused appropriations o yung hindi nagagamit sa ating pambansang budget, average 350 billion pesos. Kung ito ay may da-download o may idadaloy sa mga lokal na pamahalaan tulad ng Iloilo, marami po ang magagawa dahil sa pamamagitan ng inyong mga local development plans, sa inyong mga local development councils, ay malaki ang may tutulong sa pag-asenso ng Iloilo. Ang Iloilo, halimbawa, ang Iloilo, ang Panay Island, no, ay number 5, one of the first 5 top-performing regions. Pero kung ito'y bibigyan pa ng kaukulang pondo galing sa nasyonal, maaari kayong pumasok sa top 4, top 3, top 2, or even top 1. Kaya noong nilagdaan ng Pangulong Marcos ang Executive Order 82, isa po ko sa naunang natuwa dahil ang EO 82 pinalalawak at pinalalakas ang papel ng Regional Development Councils at iba pang mga Local Development Councils. So, bababa na po ang mga pondo na hindi nagagamit sa nasyonal na pamahalaan, bababa sa mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng inyong mga Local Development Councils, sa pamamagitan ng inyong binalangkas na Local Development Plans. Yan po ang tutulong para maging asenso rin ang buong Pilipinas. Kapag ang mga kanayunan ay umasenso, tuluyan ding asenso ang ating bansa. Noong nag-anunsyo ang ating Pangulo na siya'y itutulak niya ang full digitalization ng mga government transactions, uli ako ay natuwa sapagkat yan po magdudulot para maging efficient ang pamamalakad ng ating pamahalaan at mababawasan ng grabe corruption. Alam niyo ba sa bansang Korea, sila'y fully digitalized na simula pa noong 1987. At ang kanilang nasi-save, ang kanilang natitipid sa kanilang pera